I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. So, finally, okay na. So, tapos na kami sa lahat ng mga proseso na kailangan gawin here in NAIA. So, update ko lang guys, check-in kami sa kiosk, tinry namin, pero nag-failed, hindi siya na-push through. So, we advised na pumila na lang sa actual counter check-in, which is yung pila namin, nag-last siya more or less 20 minutes. So, okay naman, naging smooth na yung namin, nakakuha na namin yung boarding pass. Kinuha lang sa amin yung receipt for proof na nakabayad na kami sa travel tax, then yung aming flight booking, so yung passport yun, that's it. Okay naman siya. So after nun, dumiretso na kami sa immigration. Actually kasi dapat supposedly 10 a.m. kami pipila. Kasi akala namin mga 10 a.m. pa mag-o-open ang check-in counter. Pero around 9, before 9, kasi actually before 9, ay naka-open na yung check-in counter. So instead na waiting for 10 a.m., by 9:30, nakapila na agad kami. So, more or less 20 minutes. So, tapos na sa check-in counter. Diretso na rin yung pag-drop ng baggage namin. Then, after nun, diretso na kami sa immigration. So, this is it, yung reality. Although, at first naman, easy lang kami kasi we know naman na ready naman kami. So, ready naman lahat ng documents, prepare naman. So, wala naman kami dapat ika-worry. Pero, syempre, nandun pa rin yung first time ka kasi, diba, na magta-travel international. Tapos, Japan pa, with visa pa. So, pinaplanuhan naman namin to year ago. So, at least, kahit paano, well-prepared naman so far. So, pagdating sa immigration, konti lang yung pila. So, more or less, pumila lang kami mga 10 to 15 minutes, ganun lang kabilis. Ilang counter yung nakabukas. Very smooth naman siya. So, pagdating doon, nagsabay na kami sa iisang window. So, sabi ko, magkasama naman kami. So, nag-request kami na baka pwede naman na isang window na lang kami. So, pumayag naman. So, si husband muna, yung unang sumalang, nag-capture ng picture, ng face, sa camera, then kinuha yung mga details, tinanong kung minsan napunta namin, kailan nang balik. Tapos, since first time traveler mag-asawa, in-update nila yung info, like, anong course, saan nag-graduate. So, yung mga simple things lang. So, more or less, nag-stay din kami ng around 10 minutes dun sa counter para i-update lang yung aming mga profile. Then, goods to go na. Okay na. So, saya-saya namin. And after nun, diretso na sa customs, sa pag-check ng mga gamit, lahat-lahat. So, okay naman so far. So, happy ako na kahit marami ako narinig na mga negative about pagdating sa IO experience nila. Pero so far, kami mag-asawa ay very smooth. Very nice po yung nag-handle sa amin. So, grateful na walang naging hassle, walang aberya. Time check, it's only, yes, hindi. Magi-11 na. 11 na. So, matagal pa yung aming paghihintay kasi ang boarding namin, since ang flight namin is 1:55 p.m., ang boarding time is around 1:10. So, ilang oras pa ang aming paghihintay dito. Nandito kami sa Blue Smith Cafe, nagpo-coffee at nagre-relax na after the very long, tiring biyahe namin since kami ay galing pa sa Puerto Princesa. Sana keep watching and I will share also specific itinerary and expenses na susunod namin kasi this travel would be a DIY only. Diba? Lakas loob namin. Kahit na first time traveler, pinili namin maging DIY lang to, do it yourself. First is budgetarian. Pangalawa is gusto namin ma-feel yung travel namin na kami yung nag-manage, na walang hassle, na hawak namin yung oras namin, na mapipili namin kung ano yung gusto namin mapupuntahan. So for now, see you later guys. We're going.
So, ito ang aming meal na inavail namin during booking sa Cebu Pacific Airlines. Nag-decide kaming mag-avail nito kasi alam namin kailangan namin ng energy. Kasi hindi na kami makakain pagbaba ng Kansai Airport. Hi guys, we're here in Kyoto. O, diba? Handa na kaming maligaw. Handa na kami maligaw sa Japan. Yes. Actually, parang ka nasa loob ng ref. Yung feeling. Malamig. Malamig na siya. Hindi naman ganun freezing pero kasi mahangin here. So, may chill na. So, hinahanap namin ang aming hotel. So, more or less ay 15 to 17 minute walk. So, hinahanap pa namin. Saan daw tayo? Pwede ba tayo dumama dito? I don't know. Wait lang. At kasalukuyan tayo naliligaw. Gahanap kami ng aming hotel. So, laban lang sa malamig na gabi. Let's see. Let's see. Kaya kami nagmamadali kasi kailangan namin makapag-check-in before 12. Oh my goodness, ito. Naliligaw na kami. So, laban lang. Ilaban natin to. Hanapin natin ang aming hotel, which is Kyoto City Garden Hotel. So, kailangan namin maganap. Nag-start na ang aming kalbaryo here in Kyoto. So, later guys, ay share ko sa inyo kung ano yung nangyari kanina sa airport. Ano yung mga experiences. So, see you later guys. Hanapin muna namin ang aming hotel. Hi! At nakarating na kami sa aming hotel. So, binuto kami ng sobra. Wala talaga kami binulit pa. Time check, it's no oras na kami. $10:13 dito. 9:13 saan? Past 10 na. So, Dito. hinabol namin yung here in Japan. So, hinabol namin yung pag-lock-in ng hotel kasi naglalooto lang siya. So, kung wala kang IC card, di ka makakapasok. So, we ordered a bento meal sa 7-Eleven. Ito ay worth 460 yen. Tapos, yung sa husband ko ay worth, 498. 498 yen. Saka dalawang melon pan. So, let's try this one. Saka meron din kami pudding. Yan. Ba? Matitikman na natin yan. Tapos water lang. Yun lang. Tipid muna kami. More or less yung binili namin ito. Would you believe? Sa pera natin, nasa more or less, nasa 500 pesos plus lang siya. Yan ang pamura, di ba? So, let's eat. We'll try first meal in Japan. 確かに私は全部を知りたい。 Hindi mo minok na lang. Minok ka na. Ang hirap buksan, masyadong good. Pinainit naman siya, pwedeng tanong Pwede rin na sa baba kung may microwave. Oo, kung na kung painitin, pwede naman. Then, dito naman sa aming hotel ay meron naman. So, habang kumakain tayo ay kwento. Saan talaga ako grabe? Talaga ako. 現場の方の使い方を勉強してるのは、実際に見る方がいいと思います。 Mga sinasabiそれじゃないんだ。 現場を知らないくせにと言ったのは、湯川さんじゃない。 Gozaimasu! Ang aming flight, kain tayo. Rice pa lang nila.
Super いろんな町 nice. 大学の大学として Mm. 仕事入れていこうか。昨夜12時。目撃情報は今のところ見つからない。私は、Actually, はい。カメラの手配しろ。 parang nakikita hindi ako marunong gumamit ng ano, chopstick. So, wag kayong maghahanap dito ng spoon. Chopstick talaga tayo. Magpaka-local tayo. Malalaman nila hindi ako marunong mag-chopstick. Ako lang, hindi naman Japanese. Travel sa labas, malamig na. お金が出るの得意なんですか？ Hindi ka makakastan na ganito lang suot. So, dapat meron kang pattern. Pero hindi pa naman ganun masasabing autumn feel talaga. Nag-start pa lang siya. Pero feel mo na talagang nasa aircon ka. Ayun. Ganun feel. Pakita ko sa inyo yung food namin. Para ma-appreciate yung aming pinakain. Yan, ang aming bento meal. Magkano to? 498. 498 only. Tapos this one is 430 yen. So, yan. Mura lang siya, di ba? Pero worth it. Ating mo naman, no? Sarap. Most, parang mamaya yan natin. Pero basically, yung aking computation ay nasa lang siya. 500 plus kasama na yung coco, melon pan na bread. So, that's it. Sarap, di ba? Sarap, yummy, yummy, yummy. Hindi. So, try ni husband yung akin at itatry ko rin yan sa kanya. Ganun ang tip para matikman ng mga food na yan. Meron kang nori. May nori yun sa kanya. Tapos parang katsu. Chicken katsu. Ano lang. Yan. Sarap. Yummy. Sarap kanin pero masarap na. Wala namang di masarap sa dutong. Hindi masarap talaga. Tapos yung kanyang ano. Pasit takban? Ha? Hindi. Pasit taghab ng Japan. Sarap, promise. Totoo sabi nila, worth it bumili sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven natin hindi ganito, no? Sana. Discounted na ba ito? Kasi di ba pa-close na? I don't know, sa sobrang gutom, hindi ko na tinignan. Pero, aming bill sa 7-Eleven ay nagko-cost lang siya ng 1,152 yen. So, times mo sa 0.36. Ganun ang presyo niya. Nasa 300 plus lang yun. Hindi. Times mo. Di ba wag ka nga daw Hindi. mag-compute? At least makita nila yung pricing. Paano ba yung pricing? Kung gaano ka worth it yung tipo bang kahit hindi ka mag-restaurant. Parang, Ano ka lang. maganda? 7-Eleven ka lang, convenient. Ano yan, Juan? Worth it na. 1,152. Yung quality niya, pang resto na yung gantong quality sa atin promise. Hindi ba? 400. See? Wala pang 400. Dalawang itong dalawang yan, ha? Kasama to. Dalawang melon pa. Meron kami pang breakfast or pang snack. At meron pa kaming dessert na pudding. Tubig pa kayo ba? May water pa. Imagine. O, diba? Sulit. Kaya magiging kami, couple combini. So, yung aming Kasi hindi ka naman manghihinayang kahit Pero syempre, itatry pa rin natin yung mga kilalang restaurant. Syempre, palalampasin ba natin yung mga yakiniku, yung ichiran. Kahit din tayo din. Nauna na akong mag-ano, ha? Pati sabaw, tinutog. Besides, habang nandito nang kain tayo, kwento na rin namin yung experience namin. Plate namin is 155. Then, dapat baba ng plano here in Kansai, sa Kansai Airport is around 7 p.m. Pero ahead of time, by 6:44, nag-land siya. So, paglabas mo... Wala kasing traffic. Walang traffic. Paglabas mo, very organized siya. May mga staff na ituturo ko saan ka pupunta, ganyan. Tapos, isa sa mga nagustuhan ko doon, yung line na mag-fingerprints at camera. Tapos, napunta kami kasi doon sa Japanese na lalaki. Na ang galing-galing niya magtagalog. Grabe. Comedy siya. Mas nakakatakot pa ang immigration ng Pilipinas kaysa din
Ayan, nag-comment na si Sir. Yes, very friendly. Nagpapatawalaga siya. Tapos nagtaas yung, fluent mag-Tagalog. Pero Japanese siya. Tapos sabi pa niya, narinig ko, pag daw mga Filipino dumarating, napaka-happy daw. Lagi naka-smile, very friendly daw, happy daw. Pero pag daw yung letter C, pag yun daw ang dumating, masusungit daw. Yun ang sabi niya ha, imagine mo yung pagsasabi. Then after nun, 15 minutes lang kami pumila doon. Then, ang gagawin yung fingerprint, camera, scan lang yung, yung passport mo. Then, punta ka dun sa Immigration. counter talaga ng immigration. Which took us at mga 15 minutes din. Doon naman, scan yung yellow, yung sa travel, web, Japan web na QR code na yellow. Scan yun, scan din yung passport, pipicturean ko ulit. Tapos yun lang. Tapos after nun, Nag-fingerprint ulit doon. I don't know, pero nag-fingerprint ulit Ay, kasi kuha mo kasi ang haba. Hindi, nag-fingerprint ka rin Hindi hindi ka nag-fingerprint. Hindi, So lang. meaning ako kasi ang aking kuko ay masyadong may extension. So nahirapan akong siguro i-capture siya kaya nagulit. Tapos, pagdaba mo doon, baba ka, diretso ka muna dun sa belt ng baggage counter. So more or less like it took us mga 5 to 7 minutes. Ganun lang. Lalabas na siya, makuha mo siya. Then diretso ka na sa custom area na merong mga kiosk na mag-early check, parang check-in ganun. I-scan mo uli, tapos mo uli yung yung kulay blue na QR card, ipapas ka mo, pati passport, again, ganun. Tapos, wala na. Pagpasok mo dun sa custom, parang ini-x-ray ka na lang nila. Pati yung bagahe mo, hindi na nila tinitingnan. Kasi parang may x-ray na yun, na lang parang may sensor na siya. Then after nun, labas ka na. Ganun lang siya kadali. So, napakabilis na makalabas kami. Kasi lubos na yung pagkain ko. Ganun talaga. Then, after nun, syempre, hanapin namin yung Haruka Limited Express na it cost us 3,110 yen. Ito, Tapos muli kami na Icoca card yan. So, nag-load kami. Yan din ang ginamit namin. Pero, pag pala nagharuka ka na Limited Express, nag-go from Kansai to Kyoto, may additional na 1,200 yen. So, kaya nag-total siya ng 3,110 yen. Pero it took us only 1 hour and 15 minutes nasa nasa Kyoto ka na. So, ganun kabilis, ganun ka-smooth. Kasi hindi ka naman maliligaw kasi marunong kami magtanong kahit pa sabihin natin Japanese, local yan. Alam namin, hirap sila mag-English. Ang ginagawa nila sa phone nila, tina-translate nila for you to easily to understand kung ano ba yung gusto nilang ituro sa'yo. So, very helpful. Nahirapan lang kami yung after mula sa Kyoto Station, hanapin itong hotel. Kasi lakarin sana namin going to this hotel. Hotel namin is Kyoto City Gardens Hotel. If isusundin natin sa Google, it will take us 17 minutes to walk. Ang problema namin, hindi pa kami sanay navigate ng Google. So, hindi namin alam. Kasi may portion na parang liliko kami. Hindi naman doon talaga close end. Pero ngayon, hinahabol kasi namin yung yung 12 o'clock cut off So, ang end up namin is to ride a taxi. Which cost us 800 yen. So, okay lang. More or less 300 pesos na yun. Para, at least hindi kami nasaraduhan. Imagine kung nasaraduhan kami ng hotel. Tutulog kami sa labas. Na ang lamig-lamig. Tapos ganito yung tsura namin. Saka bukas maaga kami. So, okay na rin. Parang hassle-free na rin. Parang sobrang pagod na rin namin. So, okay na rin. Pagdating naman dito, okay naman. Ibubukod natin yung vlog na yun. Yung kung saan kami nag-stay. Ano ba yung tsura na aming accommodation. Magkano siya. So, that's it. Habang kumakain tayo. Pero natapos yung kumakain kasama ko. O hindi ba? So, yun muna guys, mapapahinga kami tatapos kami na pagkain. Then tomorrow, early morning, share din namin sa inyo kung ano daw yung susunod naming itinerary. So, bye guys. See you soon. Tomorrow, bye.